election days ay tuloy-tuloy ang mga mamamayan, ang taong bayan na ipaparinig yung ating kagustuhan na makita na ano ba talaga yung katotohanan sa pangungurakot na nakikita natin sa opisina ng Vice President at talagang magkaroon na ng paglilitis si VP Sara. So ibig sabihin ma'am, hindi ito yung last na kilis protesta nyo? May mga susunod pa? Oo, well, nakailang araw na tayo dito sa harap ng Senado, hindi tayo mapapagod. Rain or shine, ang taong bayan ay titindig at mananahimik. Thank you po. Thank you ma'am. Ma'am, pwede kong pahabol na tanong. Sige. Nakikita niyo ba na magkaroon pa ng People's Power 3? Dahil sa ano po sa palagay niyo? Tayo ay umaasa na yung ating mga institusyon ay gawin naman yung trabaho nila. Kasi ang gusto natin sa mapayapang paraan ay maipakita yung our institutions can work, and we hope our senators do not disappoint us again. Kasi ilang beses na nila tayong dinidisappoint. Ma'am, may mga judge senator tayo na gusto wag na umabot sa 28th Congress. Ano po masabi niyo ron? Yun yung mga hindi naniniwala na dapat ay, or rather, yun yung mga kailangan nating bantayan kasi klaro naman ang sinabi ng konstitusyon na ang impeachment ay hindi parte ng ordinary legislative duty ng mga senador. Ibig sabihin, hindi siya natatali doon sa legislative calendar. Pwede siyang tumawid sa 20th Congress. So wag tayo magpapaniwala. Yung mga nagsasabi niyan ay gusto lang lumusot at tumakas sa kanilang obligasyon. Ma'am, mensahe na lang sa mga mamamayang Pilipino, ma'am. Sa mga mamamayang Pilipino, patuloy po natin iparinig sa mga senador yung ating kagustuhan na magkaroon ng paglilitis para makita natin ano ba talaga ang totoo at ma-uncover natin sino ba talaga si Mary Grace Piatos at saan ba talaga napupunta yung Confi funds at sino-sino yung mga deposit na di umano ay pumasok sa bangko ni VP Sara at ng kanyang amang si former President Duterte. At malalaman lang natin ito kung talagang matuloy yung trial at makita natin yung ebidensya. Ma'am, bakit dapat ituloy yung trial at hindi na dapat ibalik dun sa House? Well, kasi ito ay constitutional duty ng ating Senate. Kapag pinasa na sa kanila yung impeachment complaint, ay they are obligated to try and decide on the case. At hindi sila pwedeng tumakas doon kasi klaro ang utos ng konstitusyon, dapat ituloy ang kaso. At napakahalaga din yan para sa katotohanan at hustisya kasi mahalagang malaman natin saan ba talaga napunta yung Confi funds, sino ba talaga si Mary Grace Piatos, at gayon din, sino yung mga nag-deposit ng milyon-milyon doon sa bank account nila Sara Duterte at kanyang tatay na si former President Duterte. So, lahat yan makikita natin kung masimulan na ang trial. Kaya napakahalaga, wag nang magpa-delay kasi yung pagde-delay na yan, ang dinidelay nila ang katotohanan. Ma'am, reaction mo na lang sa gitna ng kasabay ng pag-arangkada nung pag-present ng impeachment, article of impeachment. Si VP Sara ay wala dito sa bansa na sa Malaysia. Nako, yan na naman yung nakikita natin na hindi ginagawa yung trabaho niya tapos ayaw pang harapin yung mga aligasyon sa kanya. At ang ginagawa niya habang malayo siya, yung mga alipores niya dito sa Senado, ang harang bias na bias, dapat nga senator judge sila, di ba? At dapat fair ang kanilang conduct para sa paglitis kay VP Sara. Pero ang nangyayari, instead of impartial judges, nagiging parang mga biased na protectors at defenders sila. Habang yung kanilang VP Sara ay nasa ibang bansa pala. So, napakahalaga, umuwi na siya at harapin ang kaso na final ng taong bayan. Kung naniniwala ka na mismo si SP Chis Escudero ay natatakot sa pangalawang Pangulo? Well, itong si Senate President Chis parang delay ng delay at dribble ng dribble kaya parang ang tinutuloy ng taong bayan, siya ang natatakot kay VP Sara o kaya hindi man natatakot, gusto niyang protektahan. Sana mas dinggin niya at mas makita niya na ang taong bayan dapat ang panigan niya at hindi si VP Sara na siya namang nakita nating kumupit sa taong bayan at dapat ay mapanagot natin.
Sa tingin mo ma'am, kung natatakot man talaga yung Senate President natin, bakit kaya? Well, hindi natin alam. May mga political calculation siguro siya at tingnan paano na ang susunod na kongreso. Makukuha niya pa kaya ang Senate presidency. Pero kung ang taong bayan ay binigo niya at ang constitutional duty ay hindi niya ginawa, naku, he doesn't deserve that seat. And klaro na hopefully the Senate decides to uphold their duty and elect a Senate President that ensures na ang Senado natin sumusunod sa kanilang obligasyon. Ma'am, kakatapos lang ng 2025 midterm elections. So since tatawid nga sa 28 Congress itong impeachment trial ni VP Sara, so dapat ba mag-reflect yung binoto ng mga taong bayan na senators dito mismo sa impeachment trial? Yes, yung mga incoming senators na sila din ay magiging part ng impeachment court na nanawagan tayo na they have to show that the Senate can and will stand by the Constitution and by the people. And sana maging impartial judges sila dito sa pagdinig, paglitis kay VP Sara. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Pati ang langit na iiyak sa ginagawang pangtatraidor ng ating Senado sa ating konstitusyon at sa demokrasya. Ano nga ba ang kinakatakot ng mga senador? Noong una, si Chis Escudero ay hindi maunawaan ang ibig sabihin ng forthwith. Kahapon naman, may parimand, hindi ba? Ano ang itinatago nila? Bakit ayaw malaman at makita ng taong bayan kung paano nilustay ni Sara Duterte ang mahigit 600 milyong pisong confidential fund? Bakit ayaw nilang ipakita sa taong bayan at bigyan ng pagkakataon si Sara Duterte magpaliwanag kung gaano kabilis siyang yumaman sa kabila ng pagiging vice mayor at mayor ng Davao? Bakit ayaw nilang ipaalam sa taong bayan ang mga korupsyon na nangyayari sa Department of Education nung siya ay secretary ng DepEd? Ano ang pinagtatakpan ng ating mga senador? Alam niyo po yung isa pang dahilan kung bakit naiiyak ang langit? Naiiyak ang langit dahil awang-awa na sila sa atin sa kalidad ng senador na mayroon tayo. Kahapon si Senator Bato, proud na sinuot yung kanyang judge outfit, di ba? Pero nangunguna sa pagtatanggol kay Sara Duterte. Nakalimutan niya yata kung anong ibig sabihin ng senator judge. Baka dapat mag-resign na siya para mag-abogado kay Sara Duterte. Hindi ba? Yung pangalawa kong tanong, may dala ba kayong popcorn? Akala ko kasi may watch party tayo ngayon at magpapasunog si Robin Padilla. Kaya ako nandito eh. Nasa na yung magpapasunog? Diba? Hindi ba malaking kahihiyan to at insulto sa atin, taong bayan na nagbabayad ng tax? Tapos bibigyan tayo ng ganitong klaseng mga senador. Kaya narito tayo ngayon para sabihin sa mga senador at iparinig sa ating mga kababayan na walang puwang sa demokrasya ang mga duwag. Walang puwang sa kasaysayan ang mga kasinungalingan. Walang puwang sa paghahanap ng katarungan para sa bayan na ninanakawan ang mga senador na tuta. At higit sa lahat, walang puwang sa lipunang ginagago ang pananahimik. Kaya ang sigaw ng bayan